O aking Diyos, hayaan mo akong, na may pasasalamat, ay maalaala, at magtapat sa iyo. Ang iyong mga awa sa akin. Hayaang mapuno ang aking mga buto ng iyong pag-ibig, at hayaan. Sinasabi nila sa iyo, sino ang katulad mo, o Panginoon? Nasira mo. Aking mga gapos na magkahiwalay, ihahandog ko sa iyo ang hain ng pasasalamat. At kung paano mo sila sinira, aking ipahayag, at lahat ng sumasamba. Ikaw, kapag narinig nila ito, ay sasabihin, purihin ang Panginoon sa langit at sa lupa, dakila at kamangha-mangha ang kanyang pangalan. Ang iyong mga salita ay mabilis na nananatili. Aking puso, at ako'y kinulong mo sa lahat ng dako ng iyong buhay na walang hanggan. Sigurado ako ngayon, kahit na nakita ko ito sa isang figura at sa pamamagitan ng isang salamin. Gayunpaman, tumigil ako sa pagdududa na mayroong hindi nasisira. Sangkap, kung saan nagmula ang lahat ng iba pang sangkap, ni hindi ko nais na maging mas tiyak sa iyo, ngunit mas matatag sa iyo. Ngunit para sa aking temporal buhay, ang lahat ay nag-aalinlangan, at ang aking puso ay kailangang linisin mula sa lumang lebadura. Ang daan, ang tagapagligtas mismo, ay lubos na nasiyahan sa akin, ngunit hanggang ngayon ay umiwas ako. Dumadaan sa kagipitan nito. At inilagay mo sa aking isipan, at ito. Tila maganda sa aking mga mata, na pumunta kay Simplicianus, na sa tingin ko ay mabuti. Lingkod ng iyo, at ang iyong biyaya, ay nagnining sa kanya. Narinig ko rin yan mula sa kanyang kabataan. Siya ay nabuhay na pinakatapat sa iyo. Ngayon ay lumaki na siya sa mga taon, at dahil sa napakalaking edad na ginugol sa gayong masigasig na pagsunod ng iyong mga paraan, tila sa akin, ay malamang na natutunan niya ang maraming karanasan. At sa gayon siya ay nagkaroon. Kung saang tindahan ako nagnanais na sabihin niya sa akin, setting. Bago sa kanya ang aking mga pagkabalisa, na kung saan, ay ang pinakaangkop na paraan para sa isa sa aking kaso upang lumakad sa iyong mga landas. Sapagkat, nakita kong puno ang simbahan, at ang isa ay pumunta sa daang ito, at ang isa ay sa daang iyon. Ngunit hindi ako nasisiyahan na namuhay ako sa isang sekular na buhay, o ngayon na ang aking mga hangarin ay hindi na-inflamed sa akin, bilang ng lumang, na may pag-asa ng karangalan at tubo, isang mabigat na pasanin ang dumanas ng napakabigat na pagkaalipin. Para sa paghahambing ng iyong katamisan, at ang kagandahan ng iyong bahay na aking mahal, hindi na ako ikinatuwa ng mga bagay na iyon. Pero nabighani pa rin ako. Ang pag-ibig ng babae, ni hindi ako pinagbawalan ng apostol na mag-asawa, bagamat siya. Pinayuhan ako sa isang bagay na mas mahusay, higit sa lahat ay nagnanais na ang lahat ng mga tao ay bilang ang kanyang sarili ay. Ngunit ako sa pagiging mahina, pinili ko ang mas mapagbigay na lugar, at dahil dito nag-iisa, ay tossed up at down sa lahat sa tabi, ng hihina at nasayang sa nalalanta ng mga alalahanin, dahil sa ibang mga bagay ako ay napilitan. Labag sa aking kalooban na iayon ang aking sarili sa isang buhay may asawa, kung saan ako ay ibinigay pataas at nabighani. Narinig ko mula sa bibig ng katotohanan na doon ay ilang mga bating na ginawa ang kanilang mga sarili na bating para sa kaharian ng langit. Datapwat, sabi niya, hayaang tumanggap nito. Tanggapin ito. Tunay na walang kabuluhan ang lahat ng tao, na walang alam sa Diyos, at hindi magagawa. Mula sa mabubuting bagay na nakikita, alamin siya kung sino ang mabuti. Pero ako ay wala na sa walang kabuluhang iyon, nalampasan ko ito, at ng karaniwan. Saksi ng lahat ng iyong nilalang ay natagpuan ka na aming tagapaglikha, at ang iyong salita. Ang Diyos na kasama mo, at kasama mo ang isang Diyos, na sa pamamagitan niya iyo nilikha ang lahat ng bagay. May isa pang uri ng hindi makadiyos, na nakakaalam. Ang Diyos, hindi siya niluwalhati bilang Diyos, ni hindi nagpasalamat. Sa ito ay nagkaroon din ako. Bumagsak, ngunit inalalahanan ako ng iyong kanang kamay, at kinuha mo ako mula roon, at ikaw. Inilagay mo ako kung saan ako makakabawi. Sapagkat sinabi mo sa tao, narito, ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan, at
huwag mong hangaring magmukhang pantas. Sapagkat silang nangagpapatotoo na sila'y marurunong, ay naging mga hangal. Pero ako, ay natagpuan na ngayon ang magandang perlas, na ibinebenta ang lahat ng mayroon ako, dapat kong gawin. Bumili, at nag-alinlangan ako. Sa Simplicianus noon ay pumunta ako, ang ama ni Ambrose, isang obispo ngayon, sa tumatanggap ng iyong biyaya, at tunay na minahal ni Ambrose bilang isang ama. Sa kanya ako nauugnay ang mga kalituhan ng aking mga pag-alagala. Pero nung binanggit ko na meron ako, basahin ang ilang mga libro ng Platonists, na Victorinus, minsan profesor ng retorika ng Roma, na namatay bilang isang Kristiyano, gaya ng narinig ko. Nagsalin sa Latin, pinatotohanan niya ang kanyang kagalakan na hindi ko naranasan. Ang mga sinulat ng ibang mga pilosopo, puno ng mga kamalian at panlilinlang, pagkatapos ng mga simulain ng mundong ito, samantalang ang mga Platonista sa maraming paraan ay humantong sa paniniwala sa Diyos at sa kanyang salita. Pagkatapos ay ipaalam sa akin ang kababaang loob ni Kristo. Lingid sa marurunong, at ipinahayag sa maliliit, binanggit niya si Victorinus. Ang kanyang sarili, na habang nasa Roma, ay pinakakilala niya, at tungkol sa kanya. Isinalaysay niya ang hindi ko itatago. Sapagkat naglalaman ito ng dakilang papuri sa iyo. Biyaya, na ipagtapat sa iyo, kung gaano ang matandang lalaking iyon, pinakamaalam at bihasa sa mga liberal na agham, at nakabasa, at tumitimbang ng marami. Magawa ng mga pilosopo, ang tagapagturo ng napakaraming marangal na senador na gayon din bilang isang monumento ng kanyang mahusay na paglabas sa kanyang opisina, ay nagkaroon na. Ang mga tao sa mundong ito ay pinahahalagahan ang isang mataas na karangalan, parehong nararapat at nakuha ay estatwa sa Roman Forum, siya, hanggang sa panahong iyon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at nakikibahagi sa mga banal na ritual, kung saan halos lahat ng maharlika ng ang Roma ay sumuko, at nagbigay inspirasyon sa mga tao sa pagmamahal sa Anubis, tahol na deity, at lahat. Ang halimaw na Diyos ng bawat uri, na nakipaglaban against Neptune, Venus, at Minerva. Na minsang nasakop ng Roma, na ngayon ay sinasamba, lahat na ang matandang Victorinus ay may dumadagundong na kahusayan sa pagsasalita, kaya maraming taon defended siya ngayon. Hindi na mula na maging anak ng iyong Kristo, at ang bagong panganak na sanggol sa iyo. Bukal, isinusuko ang kanyang lig sa pamatok ng kababaang loob, at pinasuko ang kanya noo sa pagsisi sa krus. O Panginoon, Panginoon, na yumukod sa langit at bumaba, humipo ang mga bundok at sila ay naninigarilyo, sa pamamagitan ng anong paraan iyong inihatid iyong sarili sa dibdib na iyon. Dati niyang binabasa, tulad ng sinabi ni Simplicianus, ang banal na kasulatan, pinakamasusing hinanap at sinaliksik sa lahat ng Kristiyano. Mga sinulat, at sinabi kay Simplicianus, hindi hayag, ngunit pribado at bilang kaibigan, intindihin na isa na akong Kristiyano. Kung saan siya sumagot, hindi ako maniniwala, at hindi kita ilalagay sa mga Kristiyano. Maliban na lang kung makita kita sa Iglesia ni Kristo. Ang isa naman, sa pagbibiro, ay sumagot. Ang mga pader ba ay gumagawa ng mga Kristiyano? At ito ang madalas niyang sabihin, na siya nga isa ng Kristiyano, at Simplicianus na madalas na gumawa ng parehong sagot. At ang kapalaluan ng mga pader ay sa pamamagitan ng iba pang bilang madalas na na-renew. Para sa kanya, natatakot na masaktan ang kanyang mga kaibigan, mga mapagmataas na mananamba ng demonyo mula sa taas. Kung saan ang dignidad ng Babylonia, gaya ng mula sa mga sedro ng Libanus, na ang Panginoon ay hindi pa nasisira, inakala niyang babagsak ang bigat ng put sa kanya. Ngunit pagkatapos noon sa pamamagitan ng pagbabasa at taimtim na pag-iisip ay natipon niya katatagan at natatakot na ipagkait ni Kristo sa harap ng mga banal na anghel. Dapat ba siyang matakot na ipagtapat siya sa harap ng mga tao at nagpakita sa ang kanyang sarili ay nagkasala ng isang mabigat na pagkakasala sa pagiging nahihiya sa mga sakramento ng ang kababaang loob ng iyong salita at hindi ikinahihiya ang mga sakrilehiyo?
Mga seremonya ng mga mapagmataas na demonyo na ang pagmamalaki ay ginaya niya at ang kanilang mga ritual na pinagtibay, siya ay naging matapang ang mukha laban sa walang kabuluhan at nahihiya. Patungo sa katotohanan, at bigla at hindi inaasahang sinabi kay Simplicianus. Gaya ng sinabi niya sa akin, pumunta tayo sa simbahan, nais kong maging Christian. Ngunit siya, hindi napigilan ang sarili sa tuwa, ay sumama sa kanya. At natinanggap sa unang sakramento at naging katekumen. Hindi nagtagal pagkatapos ay nagbigay pa siya sa kanyang pangalan, upang siya ay muling buwin. Sa pamamagitan ng binyag, nagtataka ang Roma, nagsasaya ang simbahan. Nakita ng mapagmataas, at ay nagalit, nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin, at natutunaw. Ngunit ang Panginoong Diyos ay ang pag-asa ng iyong lingkod, at hindi niya pinapansin ang mga walang kabuluhan at sinungaling na kabaliwan. Upang tapusin, kapag ang oras ay dumating para sa paggawa ng propesyon ng kanyang pananampalataya. Nasa Roma ay iniligtas nila, na malapit nang lumapit sa iyong biyaya. Mula sa isang mataas na lugar, sa paningin ng lahat ng mga tapat, sa isang set na anyo ng mga salita na nakatuon sa memorya, ang mga presbyter, anya, ay nag-alok kay Victorinus. Tulad ng ginawa sa tulad na tila malamang sa pamamagitan ng pagiging mahiyain. Nababahala na gawing mas pribado ang kanyang propesyon, ngunit mas pinili niya. Ipahayag ang kanyang kaligtasan sa harapan ng banal na karamihan. Para noon, hindi kaligtasan na itinuro niya sa retorika, at gayon paman ay mayroon siya sa publiko. Nagpahayag, gaano pa kaya ang nararapat niya, kapag binibigkas ang iyong salita? Upang katakutan ang iyong maamungkawan, na, nang ipahayag ang kanyang sariling mga salita, ay hindi natakot sa isang baliw na karamihan. Nang, pagkatapos, umakyat siya, upang kunin ang kanya propesyon, lahat, bilang kilala nila sa kanya, whispered kanyang pangalan sa isa't isa. Na may tinig ng pagbati. At sino doon ang hindi nakakakilala sa kanya? At doon, bumulong ng mahinang bulungan sa lahat ng bibig ng nagsasayang karamihan. Victorinus! Victorinus! Biglang sumabog ang rapture na nakita nila. Kanya, bigla silang tumahimik para marinig nila siya. Siya. Binibigkas ang tunay na pananampalataya ng may mahusay na katapangan at ninais ng lahat. Ilapit siya sa kanilang puso, oo sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at kagalakan ay iginuhit nila siya. Doon, ganyan ang mga kamay na kanilang hinila sa kanya. Mabuting Diyos! Kung ano ang nagaganap sa tao na dapat siyang higit na magalaksa. Kaligtasan ng isang kaluluwang nawala ng pag-asa at napalaya mula sa mas malaking panganib kaysa kung palaging may pag-asa sa kanya o mas mababa ang panganib. Para sa gayon, ikaw din, mahabaging ama, ay higit na nagagalak sa isang nagsisisi kaysa higit sa 99 na mga tao lamang na hindi nangangailangan ng pagsisisi. At sa marami, ang kagalakan ay naririnig natin kung gaano kadalas nating marinig na may anong kagalakan ang mga tupa. Ang naligaw ay ibinalik sa balikat ng pastol, at ang butil ay ibinalik sa iyong kabangyaman, ang mga kapitbahay ay nagsasaya sa babae. Sino ang nakahanap nito, at ang kagalakan ng solem na paglilingkod ng iyong bahay ay pinipilit. Luha, ng sa iyong bahay ay binabasa ang tungkol sa iyong bunsong anak, na siya'y namatay. At muling nabubuhay, ay nawala, at natagpuan. Sapagkat ika'y nagagalak sa amin. At sa iyong mga banal na anghel, banal sa pamamagitan ng banal na pag-ibig. Sapagkat ikaw ang kailanman pareho, para sa lahat ng mga bagay na hindi na nanatiling pareho o magpakailanman, ikaw magpakailanman. Alam sa parehong paraan. Ano ang nangyayari sa kaluluwa kapag ito ay higit na nasisiyahan sa paghahanap o binabawi ang mga bagay na gusto nito, kaysa sa kung mayroon man ito? Oo, at iba pang mga bagay na sumasaksi dito, at ang lahat ng mga bagay ay puno ng mga saksi, umiiyak. Sa labas, ganun din. Ang mananakop na commander ay nagtatagumpay, ngunit siya ay hindi nasakop maliban kung siya ay nakipaglaban, at ang higit pang panganib ay nagkaroon sa
Labanan, kaya't higit na kagalakan ang naroon sa pagtatagumpay. Tumatalon ang bagyo. Ang mga mandaragat, nagbabanta sa pagkawasak ng barko, lahat ng waks maputla sa papalapit na kamatayan, langit. At ang dagat ay tumahimik, at sila ay labis na nagagalak, gaya ng nangyari. Labis na takot. Ang isang kaibigan ay may sakit, at ang kanyang pulso ay nagbabanta ng panganib, lahat ng sino. Mahaba para sa kanyang paggaling ay may sakit sa isip sa kanya. Siya ay naibalik, bagaman bilang. Gayon may hindi siya lumalakad ng kanyang dating lakas, gayon may kagalakan, gaya ng dati. Hindi noong bago siya lumakad ng maayos at malakas. Oo, ang pinakakasiyahan ng buhay ng tao na nakukuha ng mga tao sa pamamagitan ng mga paghihirap, hindi lamang sa mga dumarating sa atin. Hindi hinahanap at laban sa ating mga kalooban, ngunit kahit nasa pamamagitan ng sariling pinili at problemang naghahanap ng kasiyahan. Ang pagkain at pag-inom ay walang kasiyahan, maliban kung doon nauuna ang pagkurot ng gutom at uhaw. Ang mga lalaki, pinainom, kumakain. Ilang asin karne, upang makakuha ng isang mahirap na init kung saan ang inumin. Nagpapagaan, nagdudulot ng kasiyahan. Iniutos din na ang affianced bride. Hindi dapat ibigay kaagad, baka bilang asawa ay humawak ng mura. Kanino, bilang katipan, siya sait pagkatapos. Ang batas na ito ay nagtataglay ng masama at isinumpang kagalakan, ito sa pinahihintulutan at ayon sa batas na kagalakan. Ito sa pinakadalisay na kasakdalan ng pagkakaibigan, ito, sa kanya na noon patay, at nabuhay muli, ay nawala at natagpuan. Kahit saan ang higit na kagalakan ay hatid ng mas malaking sakit. Ano ang ibig sabihin nito, o Panginoon? Aking Diyos, samantalang ikaw ay walang hanggang kagalakan sa iyong sarili, at ilang mga bagay sa paligid mo ay laging nagagalak sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito, na ito? Bahagi ng mga bagay kung kaya't bumababa at dumadaloy ng halili na hindi nasisiyahan at nagkasundo. Ito ba ang kanilang inilaan na panukala? Ito lang ba ang iyong itinalaga? Sa kanila, samantalang mula sa pinakamataas na langit hanggang sa pinakamababang lupa, mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan ng mga panahon, mula sa anghel hanggang sa uod. Mula sa unang galaw hanggang sa huli, iyong inilalagay ang bawat isa sa kanyang lugar, at napagtanto ang bawat isa sa kanilang panahon, ang bawat bagay na mabuti ayon sa uri nito. Kawawa naman ako. Gaano ka kataas sa kaitaasan, at gaano kalalim sa pinakamalalim? At ikaw? Hindi kailanman aalis, at halos hindi kami bumalik sa iyo. Bumangon ka, Panginoon, at gawin mo, pukawin mo kami, at alalahanin mo kami, pasiglahin at iguhit kami, mag-alab. Maging matamis sa atin, tayo'y magmahalan, tayo'y tumakbo. Huwag marami, out of a mas malalim na impyerno ng pagkabulag kaysa kay Victorinos, bumalik sa iyo, lumapit, at ay naliwanagan, na tinatanggap ang liwanag na iyon, na kanilang tinatanggap, ay tinatanggap. Kapangyarihan mula sa iyo, upang maging iyong mga anak. Ngunit kung sila ay hindi gaanong kilala sa ang mga bansa, maging ang nakakakilala sa kanila, ay hindi gaanong nagagalak para sa kanila. Para kapag maraming saya. Sama-sama, ang bawat isa ay mayroon ding mas masiglang kagalakan dahil sila ay nag-aalab at inflamed isa sa pamamagitan ng isa. Muli, dahil ang mga kilala ng marami, higit na nakakaimpluwensya tungo sa kaligtasan, at manguna sa daan kasama ng marami sa sumunod. At sa makatuwid sila rin na nauna sa kanila, ay labis na nagagalak sa kanila, sapagkat hindi lamang sila nagagalak sa kanila, sapagkat malayo na sa iyo. Tabernakulo ang mga tao ng mayaman, ay dapat tanggapin bago ang dukha o ang marangal bago ang hindi marangal, yamang mas pinili mo ang mahihina. Mga bagay ng mundo upang lituhin ang malakas, at ang mga batayang bagay nito. Mundo, at ang mga bagay na hinamak ay iyong pinili, at ang mga bagay na ay hindi, upang iyong gawing wala ang mga bagay na. At kahit na ang pinakamaliit sa iyong mga apostol, nasa pamamagitan ng kanilang dila, ay iyong pinatunog ang mga ito.
Salita, kapag sa pamamagitan ng kanyang pakikidigma, Paulos ang prokonsul, ang kanyang pagmamataas. Nasakop, ay ginawang pumasa sa ilalim ng madaling pamatok ng iyong Kristo, at naging probinsyal ng dakilang hari, siya rin para sa kanyang dating pangalan na Saul. Ay nalulugod na tawaging Pablo bilang patotoo ng napakalaking tagumpay. Para sa ang kaaway ay higit na nadaig sa isa, kung kanino siya ay may higit na panghahawakan, ni kanino. Marami pa siyang hawak. Ngunit ang palalo ay higit niyang pinanghahawakan sa pamamagitan nila. Maharlika, at sa pamamagitan nila, nang higit pa sa pamamagitan ng kanilang otoridad. Sa pamamagitan ng kung magkano ang higit na tinatanggap kung gayon ang puso ni Victorinus ay pinahahalagahan na kung saan ang hawak ng Diablo bilang isang hindi malulupig na pag-aari, ang dila ni Victorinus. Na kung saan ang makapangyarihan at matalas na sandata ay pinatay niya ang marami, kaya magkano ang iyong mga anak ay dapat na higit na magalak, sapagkat ang ating hari ay nakatali. Ang malakas na lalaki, at nakita nila ang kanyang mga sisidlan na kinuha mula sa kanya at nilinis. At ginawang marapat sa iyong karangalan, at maging mapaglingkod sa Panginoon. Sa bawat mabuting gawa. Ngunit nang ang lalaking iyon ng iyo, si Simplicianus, ay nagkwento sa akin nito ng Victorinus, ako ay nag-aapoy upang gayahin siya, sapagkat para sa layuning ito ay mayroon siya. Naugnay ito. Ngunit kapag siya ay sumapirin, paano sa mga araw ng isang batas ang ginawa ni Emperor Julian, kung saan ipinagbabawal ang mga Kristiyano. Ituro ang mga liberal na agham o oratorio, at kung paano siya, sa pagsunod sa batas na ito, ay pinili. Sa halip na ibigay ang salita na paaralan kaysa sa iyong salita, kung saan niyo ginagawang magaling magsalita ang mga dila ng pipi, parang hindi na siya sa akin. Determinado kaysa mapalad, sa pagkakaroon ng pagkakataong maghintay sa iyo. Lamang. Aling bagay ang aking hinihingal, nakatali bilang ako, hindi sa iba. Plansa, ngunit sa pamamagitan ng aking sariling kalooban. Ang aking kalooban ay hinawakan ng kaaway, at mula noon ay nagkaroon. Gumawa ng tanikala para sa akin, at iginapos ako. Para sa isang pasulong na kalooban, ay isang pagnanasa. Ginawa, at ang isang pita na pinaglingkuran, ay naging kaugalian, at kaugalian na hindi nilalabanan. Naging pangangailangan. Sa pamamagitan ng kung aling mga link, tulad nito, ay pinagsama-sama kung saan ako. Tinawag itong kadena, isang matigas na pagkaalipin ang nagpabilib sa akin. Ngunit ang bagong kalooban na iyon, na nagsimulang maging sa akin, malayang maglingkod sa iyo, at nais na magsaya. Ikaw, O Diyos, ang tanging tiyak na kasiyahan, ay hindi pa nagawa. Pagtagumpayan ang aking dating kusa, pinalakas ng edad. Ganoon din ang ginawa ng dalawa ko. Kalooban, ang isa ay bago, at ang isa ay luma, ang isang makalaman, ang isa ay espiritual, pakikibaka. Sa loob ko, at sa pamamagitan ng kanilang pagtatalo, inalis ang aking kaluluwa. Kaya, naunawaan ko sa pamamagitan ng aking sariling karanasan, kung ano ang aking nabasa, kung paano ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu laban sa laman. Ang sarili ko. Tunay alinman sa paraan, higit pa sa aking sarili, sa aking sinang-ayunan sa aking sarili. Kaysa doon sa aking sarili ay hindi ko sinang-ayunan. Para sa huling ito ay ngayon para sa ang higit na bahagi ay hindi ang aking sarili, dahil sa magkano ko sa halip endured laban sa aking kalooban, kaysa kumilos ng kusang loob. At gayon pa man ay sa pamamagitan ko ang kaugaliang iyon. Nakuha ang kapangyarihang ito ng pakikipagdigma laban sa akin, dahil kusa akong dumating. Kung saan hindi ko ginusto. At sino ang may karapatang magsalita laban dito, kung makatarungan? Ang parusa ay sumusunod sa makasalanan. Hindi ko na ngayon ang aking dating pagsusumamo. Na ako kung gayon ay nag-aalangan pa na maging mas mataas sa mundo at maglingkod sa iyo dahil na ang katotohanan ay hindi lubos na natiyak sa akin, sa ngayon ay ganoon din. Ngunit nasa ilalim pa rin ako ng paglilingkod sa lupa, tumanggi akong lumaban sa ilalim ng iyong bandila. At kinatatakutan na malaya sa lahat ng mga encumbrances, gaya ng dapat nating katakutan.
Mabigatan dito. Kaya kasama ang mga bagahe ng kasalukuyang mundong ito ay ako. Pinipigilang mabuti, gaya ng sa pagtulog, at ang mga pag-iisip na aking pinagnilayan. Sa iyo ay tulad ng mga pagsisikap ng mga nagising, na nagtagumpay pa. Na may matinding antok, ay muling nabasa doon. At bilang walang tao, matutulog magpakailanman, at sa lahat ng matino na paghatol ng mga tao ay mas mabuti ang pagising. Ngunit isang tao para sa karamihan, nakakaramdam ng matinding pagkahilo sa lahat ng kanyang mga paa. Ipinagpaliban na iwaksi ang pagtulog, at kahit kalahati ay hindi nasisiyahan, gayon paman, kahit na pagkatapos nito. Oras na bumangon, na may kasiyahang nagbubunga dito, kaya ako ay nakatitiyak na mas mahusay. Kung para sa akin, ay ibigay ang aking sarili sa iyong pag-ibig, kaysa ibigay ang aking sarili sa aking sariling pagkakupidity, ngunit kahit na ang dating kurso ay nasiyahan sa akin at nakakuha ng karunungan, ang huli ay nalulugod sa akin, at pinanghawakan akong pinagkadalubhasaan. Hindi rin. Mayroon ba akong anumang bagay na sumagot sa iyo na tumatawag sa akin, gumising ka, ikaw na natutulog? At bumangon mula sa mga patay, at bibigyan ka ni Kristo ng liwanag. At kapag ikaw, ipinakita ba sa akin sa lahat ng panig na ang sinabi mo ay totoo, ako, hinatulan ng ang totoo, wala man lang isasagot, kundi ang mga matamlay at inaantok. Mga salitang, anon, kasalukuyan, iwanan mo ako ngunit kaunti. Ngunit sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ay walang kasalukuyan, at ang aking kaunting sandali, ay nagpatuloy ng matagal. Habang, walang kabuluhan ang aking kasiyahan sa iyong kautusan ayon sa panloob na tao, ng ang isa pang batas sa aking mga miyembro ay naghimagsik laban sa batas ng aking isip at nanguna. Ako ay bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Para sa batas ng ang kasalanan ay ang karahasan ng kaugalian kung saan ang isip ay hinihila at pinipigilan. Kahit labag sa kalooban nito, ngunit nararapat para na ito ay kusang loob na nahulog dito. WHO. Kung magkagayoy iligtas ako ng ganito kaawa-awa mula sa katawan ng kamatayang ito, ngunit ang iyong biyaya lamang, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. At kung paano mo ako iniligtas mula sa mga gapos ng pagnanasa, kung saan ako ay nakatali sa pinakamahigpit sa carnal concupiscence, at sa labas ng pagkapagod ng mga makamundong bagay, ngayon ay ipahahayag ko, at ipahahayag sa iyong pangalan, o Panginoon. Aking katulong at aking manunubos. Sa gitna ng pagtaas ng pagkabalisa, ginawa ko ang aking sarili. Nakasanayang gawain, at araw-araw na buntong hininga sa iyo. Dumalo ako sa iyong simbahan. Sa tuwing malaya sa negosyo sa ilalim ng pasanin na aking dinadaing. Si Alipius ay kasama ko, ngayon pagkatapos ng ikatlong upuan ay pinalaya mula sa kanyang batas negosyo, at naghihintay kung kanino ipagbibili ang kanyang payo, gaya ng pagbebenta ko ng kasanayan ng nagsasalita, kung talagang maibibigay ito ng pagtuturo. Si Nebridius ay mayroon na ngayon sa pagsasaalang-alang ng aming pagkakaibigan, pumayag na magturo sa ilalim ng Verecundus, mamamayan at isang grammarian ng Milan, at isang matalik na kaibigan nating lahat, na mapilit ninanais, at sa pamamagitan ng karapatan ng pagkakaibigan na hinamon mula sa aming kumpanya, tulad ng tapat na tulong na lubhang kailangan niya. Si Nebridius noon ay hindi naaakit dito sa pamamagitan ng anumang pagnanais ng kalamangan, sapagkat siya ay maaaring gumawa ng marami. Higit pa sa kanyang pag-aaral ay gusto niya, ngunit bilang isang pinakamabait at banayad kaibigan, hindi niya nais na magkaroon ng isang magandang opisina, at bawasan ang aming kahilingan. Ngunit kumilos siya rito ng maingat, umiiwas na makilala siya. Mga taong dakila ayon sa mundong ito, iniiwasan ang pagkagambala ng isip mula noon kasunod, at nagnanais na magkaroon ito ng libre, at sa paglilibang, bilang marami. Mga oras kung maaari, upang maghanap, o magbasa, o makarinig ng isang bagay na may kinalaman. Karunungan. Noong isang araw, wala si Nebridius, hindi ko naaalala kung bakit, doon. Dumating upang makita ako at si Alipius, isang Pontitianus, ang ating kababayan hanggang sa
Pagiging isang Aprikano, nasa mataas na katungkulan sa korte ng emperador. Kung ano ang gagawin niya. Sa amin, hindi ko alam, ngunit umupo kami upang mag-usap at nangyari iyon. Sa isang table para sa ilang laro, bago sa amin, siya observed isang libro, kinuha, binuksan. Ito, at salungat sa kanyang inaasahan, natagpuan itong si Apostol Pablo, para sa kanya. Akala ko ilan sa mga librong iyon na suot ko sa pagtuturo. Kung saan nakangiti at nakatingin sa akin, ipinahayag niya ang kanyang kagalakan at pagtataka. Na siya ay sa isang biglaang natagpuan ang aklat na ito, at ito lamang sa harap ng aking mga mata. Sapagkat siya ay isang Kristiyano, at nabautismuhan, at madalas na yumukod sa kanyang sarili bago. Ikaw ang aming Diyos sa simbahan, sa madalas at patuloy na mga panalangin. Kailan? Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na pinagkalooban ko ng napakalaking sakit ang mga iyon. Banal na kasulatan, isang pag-uusap ang lumitaw, iminungkahi ng kanyang account tungkol kay Anthony. Ang Egyptian monghe, na ang pangalan ay nasa mataas na reputasyon sa iyo. Mga tagapaglingkod, bagaman sa oras na iyon ay hindi namin alam. Na nang matuklasan niya, siya dwelt ang higit pa sa paksang iyon, nagpapaalam at nagtataka sa aming kamangmangan ng isang napakakilala. Ngunit kami ay nakatayong namangha, narinig ang iyo. Kahanga-hangang mga gawa na lubos na pinatunayan, sa mga panahong kamakailan, at halos sa ating sarili, ginawa sa tunay na pananampalataya at simbahang Katoliko. Lahat tayo. Nagtaka, tayo, na sila ay napakadakila, at siya, na hindi nila naabot. Tayo. Mula noon ang kanyang diskurso ay bumaling sa mga kawan sa mga monasteryo, at sa kanila. Mga banal na daan, isang mabangong amoy sa iyo, at ang mabungang mga disyerto ng ang ilang, na hindi namin nalalaman. At mayroong isang monasteryo sa Milan, puno ng mabubuting kapatid, walang mga pader ng lungsod, sa ilalim ng pag-aalaga. Pangangalaga ni Ambrose, at hindi namin alam iyon. Nagpatuloy siya sa kanyang diskurso at nakikinig kami sa intensyong katahimikan. Sinabi niya sa amin noon kung paano isang hapon sa Triers, nang ang emperador ay kinuha sa mga laro ng Circensian, siya. At 3 iba pa, ang kanyang mga kasama, ay lumabas upang maglakad sa mga halamanan malapit sa mga pader ng lungsod, at doon habang sila ay nagkataong naglalakad na dalawa, ang isa ay nagkahiwalay kasama niya, at ang 2 pang gumagala ng mag-isa, at ang mga ito, sa kanilang wanderings, ilaw sa isang tiyak na maliit na bahay, pinaninirahan sa pamamagitan ng ilang ng THY. Mga alipin, dukha sa espiritu, na sa kanila ang kaharian ng langit, at doon. Nakakita sila ng isang maliit na libro, na naglalaman ng buhay ni Anthony. Ito ang isa sa kanila. Nagsimulang magbasa, humanga, at magningas dito, at habang nagbabasa siya, upang pagnilayan. Kinukuha ang gayong buhay, at ibigay ang kanyang sekular na paglilingkod upang maglingkod sa iyo. At ang 2 ito ay isa sa mga iniistilo nilang ahente para sa publiko. Mga usapin. Pagkatapos biglang, napuno ng isang banal na pag-ibig, at isang matino kahihiyan sa galit sa kanyang sarili ang tumingin sa kanyang kaibigan, na nagsasabing, sabihin mo sa akin, dalangin ko sa iyo, ano ang aming makakamit sa lahat ng aming mga gawain ito? Anong layunin natin? Para saan ang paglilingkod natin? Maaari bang tumaas ang ating pag-asa sa korte kaysa maging ang mga paborito ng emperador? At dito, kung ano ang hindi malutong at puno ng mga panganib? At kung gaano karaming mga panganib ang dumarating tayo sa mas malaking panganib? At kailan? Pagdating natin dyan. Ngunit isang kaibigan ng Diyos, kung gugustuhin ko, nagiging ako ngayon kaagad. Kaya nagsalita siya. At sa sakit sa paghihirap ng isang bagong buhay, ibinaling niya ang kanyang mga mata. Muli sa aklat at binasa at binago sa loob kung saan. Nakita mo, at ang kanyang isip ay nahubaran ng mundo, sa lalong madaling panahon ay lumitaw. Sapagkat habang binabasa niya, at ibinulong pataas at pababa ang mga alon ng kanyang puso, siya storm sa kanyang sarili ng ilang sandali, pagkatapos discerned, at tinutukoy sa isang mas mahusay
kurso at ngayon bilang iyo, sinabi sa kanyang kaibigan, ngayon ako ay nasira. Malaya sa mga inaasahan natin, at determinado akong maglingkod sa Diyos, at ito, mula sa oras na ito, sa lugar na ito, sinisimulan ko. Kung ayaw mo akong tularan, huwag kang sumalungat. Sagot ng isa, lalapit siya sa kanya, para makisalo. Maluwalhating gantimpala, napakaluwalhati ng paglilingkod. Kaya't kapwa sayo na ngayon, ay nagtatayo ng tores sa kinakailangang halaga, na tinalikuran ang lahat ng iyon. Nagkaroon, at sumusunod sa iyo. Pagkatapos Pontitianus at ang isa pang kasama niya iyon, ay naglakad sa iba pang bahagi ng hardin, dumating sa paghahanap sa kanila sa parehong lugar, at pagkasumpong sa kanila, ay pinaalalahanan sila na bumalik, sapagkat dumating na ang araw. Ngayon malayong nagastos. Ngunit iniugnay nila ang kanilang resolusyon at layunin, at kung paano. Ang kaloobang iyon ay sinimulan at nanirahan sa kanila, nakiusap sa kanila, kung hindi nila gagawin. Sumali, hindi para molestyahin sila. Ngunit ang iba, kahit na walang binago mula sa ang kanilang mga dating sarili, ay nananagoy pa sa kanilang mga sarili, gaya ng kanyang pinagtibay, at banal na binati sila, inirerekomenda ang kanilang sarili sa kanilang mga panalangin. At sa gayon, na may mga pusong nagtatagal sa lupa, ay umalis sa palasyo. Pero, ang dalawa pa, na nakatutok sa langit, ay nanatili sa maliit na bahay. At, parehong may affianced brides, na kapag narinig nila ito, din nakatuon ang kanilang pagkabirhen sa Diyos. Ganyan ang kwento ni Pontitianus, ngunit ikaw, o Panginoon, habang siya ay nabubuhay pa. Nagsasalita, pinaikot mo ako patungo sa aking sarili, kinuha ako mula sa likuran. Ang aking likod kung saan ko inilagay ako, hindi gustong obserbahan ang aking sarili, at setting sa harap ng aking mukha, upang makita ko kung gaano ako karumal-dumal, kung gaano ako baluktot at nadungisan, may bahid at ulcer. At ako ay namasdan at tumayong nangilabot, at kung saan tatakas sa aking sarili ay hindi ko nasumpungan. At kung hinahangad kong ibaling ang aking mata mula sa aking sarili, siya ay nagpatuloy sa kanyang kamag-anak, at muli mong inilagay ako sa tapat ng aking sarili, at itinulak ako sa harap ng aking mga mata, upang ako ay makakaya. Alamin mo ang aking kasamaan, at kapuotan mo ito. Alam ko ito, ngunit ginawa kong parang ako. Hindi ito nakita, kinindatan ito, at nakalimutan ito. Ngunit ngayon, mas masigasig na minahal ko ang mga taong may malusog na pagmamahal. Nabalitaan nila, na sila ay lubos na nagbitiw sa iyo, upang gumaling. Lalo akong kinasusuklaman ang sarili ko, kung ihahambing sa kanila. Para sa marami sa akin. Taon, mga 12, ay naubos na ngayon sa akin mula noong aking ika-19. Kapag, sa pagbabasa ng Cicero's Hortensius, ako ay hinalo sa isang taimtim na pag-ibig sa karunungan, at pa rin ako ay ipinagpaliban upang tanggihan lamang sa lupa. Kaligayahan, at bigyan ang aking sarili na hanapin yon, kung saan hindi lamang ang nahanap. Ngunit ang mismong paghahanap, ay mas pinili kaysa sa mga kayamanan at kaharian ng ang mundo, kahit na natagpuan na, at sa mga kasiyahan ng katawan. Kahit kumalat sa paligid ko sa aking kalooban. Ngunit ako ay kaawa-awa, pinakakaawa-awa sa ang simula ng aking kabataan, ay nagsumamo ng kalinisang puri sa iyo. At sinabi, bigyan mo ako ng kalinisang puri at pagtitimpi, ngunit hindi pa. Para akong natakot. Baka marinig mo ako sa lalong madaling panahon, at madaliin mo akong pagalingin sa sakit ng concupiscence, na nais kong masyahan, sa halip na napatay. At ako ay gumala sa mga baluktot na paraan sa mapanlapastangan na pamahiin, hindi naman tiyak, ngunit bilang mas pinipili ito. Sa iba na hindi ko hinanap sa relihiyon, ngunit sinasalungat ng may masamang hangarin. At naisip ko na sa makatuwid ay ipinagpaliban ko ang araw-araw na tanggihan ang pag-asa ng mundong ito, at sumunod sa iyo lamang, sapagkat walang lumitaw. Tiyak, kung saan idirekta ang aking kurso. At ngayon ay dumating ang araw kung saan ako ay dapat na ilantad sa aking sarili, at ang aking budhi ay upang sawayin mo ako.
Nasaan ka ngayon, aking dila? Sinabi mo iyan para sa isang hindi tiyak na katotohanan na hindi mo nagustuhan na itapon ang mga bagahe ng walang kabuluhan, ngayon ito ay tiyak, at gayon pa man ang pasaning iyan ay nagpapahirap pa rin sa iyo, samantalang sila na ni hindi napapagod ang kanilang mga sarili sa paghahanap nito, o madalas na mga taon. At higit pa ay nag-iisip tungkol doon, ay nagkaroon ng kanilang mga balikat. Lumiwanag, at tumanggap ng mga pakpak upang lumipad palayo. Kaya't ako'y kinagat sa loob. At labis na nalilito sa isang kakilakilabot na kahihiyan habang si Pontitianos ay kaya nagsasalita. At natapos na niya ang kanyang kwento at ang negosyong pinanggalingan niya, pinuntahan niya, at ako sa sarili ko. Anong sabi ko hindi? Laban sa sarili ko. Sa kung anong hagupit ng paghatol ang hinampas ko hindi ko. Kaluluwa, upang ito ay makasunod sa akin. Nagsusumikap na sumunod sa iyo. Ngunit ito ay umatras. Tumanggi, ngunit hindi pinatawad ang sarili. Ang lahat ng mga argumento ay ginugol at nalilito. May nanatiling pipi na lumiliit, at siya feared, bilang siya ay kamatayan sa mapigil mula sa pagkilos ng bagay na yon, kung saan siya ay nag-aaksaya sa kamatayan. Pagkatapos sa malaking pagtatalo ng aking panloob na tirahan, na mayroon ako. Malakas na itinaas laban sa aking kaluluwa, sa silid ng aking puso, na babagabag. Isip at mukha, napalingon ako kay Alypius. Anong sakit natin, bulalas ko? Ano ito? Ano ang narinig mo? Ang hindi pinag-aralan ay nagsisimula at kukuha ng langit. Sa pamamagitan ng puwersa, at kami sa aming pag-aaral, at walang puso, sa kung saan kami magpakalunod sa laman at dugo. Nahihiya ba tayong sumunod kasi ang iba nauna, at hindi nahihiya na sumunod man lang? Ilan sa mga ganyang salita uttered, at ang aking lagnat ng isip ay pinunit ako palayo sa kanya, habang siya nakatingin sa akin sa pagtataka, tumahimik. Sapagkat hindi ito ang aking nakagawiang tono, at ang aking noo, pisngi, mata, kulay, tono ng boses, ang mas nagsalita sa aking isipan kaysa sa mga salitang binitawan ko. May maliit na hardin doon sa aming tinutuluyan na kami ay nagkaroon ng paggamit ng bilang ng buong bahay para sa Panginoon ng bahay, aming host ay hindi nakatira doon. Doon ay nagmamadali ang kabog ng aking dibdib. Sa akin, kung saan walang sinumang makahahadlang sa mainit na pagtatalo kung saan ako nagkaroon. Nakipag-ugnayan sa aking sarili, hanggang sa ito ay magwawakas gaya ng alam mo, hindi ko alam. Tanging ako ay malusog na ginulo at namamatay, upang mabuhay, alam kung ano ang masama. Bagay ako noon, at hindi alam kung ano ang magandang bagay na malapit na akong maging. Ako. Pagkatapos ay nagretiro sa hardin, at si Alypius, sa aking mga hakbang. Para sa kanyang presensya. Hindi bawasan ng aking privacy. O paano niya ako pababayaan ng ganito kagulo? Kami? Umupo sa malayo hanggat maaari mula sa bahay. Nahirapan ako sa espiritu, lubos na nagngangalit na hindi ako pumasok sa iyong kalooban at tipan, o aking Diyos, na kung saan ang lahat ng aking mga buto ay sumigaw sa akin na pumasok at pinuri ito hanggang sa langit. At doon ay hindi kami pumapasok sa pamamagitan ng mga barko, o mga karo, o mga paa, hindi gumagalaw ng hindi gaanong kalayuan kung paano ako nanggaling sa bahay patungo sa lugar na iyon. Kung saan kami nakaupo. Sapagkat, hindi lamang pumunta, ngunit pumasok doon ay walang iba kundi ang hilingin na pumunta, ngunit ang determinado at lubusan, hindi sa lumiko at ihagis, sa ganitong paraan at doon, isang baldado at kalahating-hating kalooban. Nagpupumiglas na ang isang bahagi ay lumulubog bilang isa pang rosas. Sa wakas, sa sobrang lagnat ng aking kawalang tatag, ginawa ko sa aking katawan ang marami. Tulad ng mga galaw ng mga lalaki kung minsan, ngunit hindi magagawa kung mayroon man sila. Hindi ang mga limbs, o ang mga ito ay nakatali ng mga tali, weakened sa kahinaan, o anumang iba pang paraan na nahahadlangan. Kaya, kung pinunit ko ang aking buhok, talunin ang aking noo, kung
Paglock ng aking mga daliri ay ikinulong ko ang aking tuhod, I willed, ginawa ko. Pero baka meron ako ninanais, at hindi ginawa, kung wala ang kapangyarihan ng paggalaw sa aking mga paa. Sinunod. Napakaraming bagay ang ginawa ko noong to will was not in itself to be. Magagawa ko at hindi ko ginawa ang parehong gusto kong gawin at nasa lalong madaling panahon pagkatapos, kapag gusto ko, dapat kong magawa, kasi sa lalong madaling panahon pagkatapos, kapag ako ay dapat na lubusan. Para sa mga ito, mga bagay na ang kakayahan ay kaisa ng kalooban, at ang kalooban ay gawin, at gayon paman ay hindi ito nagawa, at mas madaling sumunod ang aking katawan sa pinakamahinang kalooban ng aking kaluluwa sa paggalaw ng mga paa nito sa pagkakatango nito, kaysa sinunod ng kaluluwa ang sarili nito. Ganapin sa kalooban lamang ang napakahalagang kalooban nito. Saan nanggagaling ang halimaw na ito? At sa anong dulo? Hayaang magningning ang iyong awa. Na maaari kong tanungin kung gayon ang mga lihim na parusa ng mga tao at ang mga pinakamadilim. Ang mga paghihirap ng mga anak ni Adam marahil ay sumagot sa akin. Saan ito? Kahalimaw. At sa anong dulo? Ang isip ay nag-uutos sa katawan, at ito agad na sumusunod, utos ng isip sa sarili, at nilalabanan. Ang isip nag-uutos sa kamay na igalaw, at ang ganitong kahandaan ay nariyan, iyon. Ang pag-uutos ay bihira na naiiba sa pagsunod. Ngunit ang isip ay isip, ang kamay ay katawan. Ang isip ay nag-uutos sa isip, sa sarili nitong sarili, sa kalooban, at gayon paman. Ito ay hindi. Saan galing ang halimaw na ito? At sa anong dulo? Utos nito. Mismo, sinasabi ko, sa kalooban, at hindi mag-utos, maliban kung ito ay nais, at kung ano ito. Hindi tapos ang mga utos. Ngunit hindi niya lubos na ninanais, kaya't hindi niya ginagawa. Utos ng buo. Sapagkat hanggang sa ngayon ay nag-uutos, ayon sa ibig, at gayon. Malayo ang bagay na iniutos, hindi ginawa, gaya ng hindi ninanais. Para sa kalooban. Nag-uutos na magkaroon ng kalooban, hindi iba, kundi mismo. Ngunit ito ay hindi utos ng buo, sa makatuwid kung ano ang ipinag-uutos nito, ay hindi. Para sa mga ay buo, hindi man lang ito utos na maging, dahil gagawin na nito. Maging? Ito ay sa makatuwid ay walang halimaw bahagyang sa kalooban, bahagyang sa nil, ngunit sakit ng pag-iisip na ito ay hindi ganap na bumangon sa katotohanang itinaas, dinadala. Pababa ng kustom. At sa makatuwid ay mayroong dalawang kalooban para sa isa sa kanila. Ay hindi buo, at kung ano ang kulang sa isa, ay mayroon ang isa. Mapahamak sila mula sa iyong harapan, O Diyos, bilang namamatay na mga nagsasalita ng walang kabuluhan at seducers ng kaluluwa, sino observing na sa deliberating mayroong dalawa. Mga kalooban, pagtibayin na mayroong dalawang isip sa atin ng dalawang uri, isang mabuti, ang ibang kasamaan. Ang kanilang mga sarili ay tunay na masama kapag hawak nila ang mga masasamang bagay na ito. At ang kanilang mga sarili ay magiging mabuti kapag hawak nila ang katotohanan at pagsang-ayon sa katotohanan, upang ang iyong apostol ay masabi sa kanila, kayo noon kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Ngunit sila na nagnanais na maging magaan, hindi sa ang Panginoon, ngunit sa kanilang sarili, iniisip ang kalikasan ng kaluluwa na iyon. Kung saan ang Diyos ay ginawang mas matinding kadiliman sa pamamagitan ng isang kakilakilabot. Pagmamataas, sapagkat sila ay bumalik ng mas malayo sa iyo, ang tunay na liwanag na naliwanagan ang bawat tao na dumarating sa mundo. Ingatan mo kung ano ka sabihin, at mamula dahil sa kahihiyan, lumapit sa Kanya at lumiwanag at hindi mapapahiya ang inyong mga mukha. Ang sarili ko noong pinag-iisipan ko. Naglilingkod sa Panginoong aking Diyos ngayon, gaya ng matagal ko nang pinaplano, ako ang nagsisya. Willed, I who nilled, I myself. Hindi ko ginusto ng buo, o nilled. Ganap. Kaya't ako'y nakipagtalo sa aking sarili, at ako'y nakipaghiwalay.
sarili ko. At ang upa na ito ay nangyari sa akin, laban sa aking kalooban, ngunit ipinahiwatig, hindi ang presensya ng ibang isip, ngunit ang kaparusahan ng sarili ko. Sa makatuwid ito, hindi na ako ang gumawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin, ang parusa ng isang kasalanang higit na malayang nagawa na ako ay anak ni Adan. Sapagkat kung mayroon siyang napakaraming salungat na kalikasan na mayroong magkasalungat na kalooban, magkakaroon ngayon hindi lamang dalawa, kundi marami. Kung sinasadya ng isang tao kung dapat pumunta siya sa conventicle nila o sa theater, umiyak itong mga Manichi. Out, masdan, narito ang dalawang kalikasan, ang isang mabuti, ay gumuguhit sa ganitong paraan, isa pa. Masama, bumabalik sa ganoong paraan. Para saan pa ang pag-aalinlangan na ito? Magkasalungat na kalooban. Ngunit sinasabi ko na ang parehong ay masama, na kung saan ay gumuhit sa kanila, bilang na bumabalik sa teatro. Ngunit naniniwala sila na hindi iyon mangyayari. Maliban sa mabuti, na humahatak sa kanila. Paano kung ang isa sa atin ay dapat sinadya, at sa gitna ng alitan ng kanyang dalawang kalooban ay nasa isang makipot, siya man dapat pumunta sa teatro o sa ating simbahan? Hindi ang mga Manichi na ito din sa isang makipot na kung ano ang isasagot. Para sa alinman ay dapat nilang aminin na hindi nila gusto na ang kalooban na humahantong sa ating simbahan ay mabuti bilang gayon din ang kanila na tumanggap at pinanghahawakan ng mga misteryo nila. O dapat nilang ipagpalagay na dalawang masasamang kalikasan at dalawang masasamang kaluluwa ay nagkakasalungatan. Isang tao, at hindi totoo, na sinasabi nila na mayroong isang mabuti. At isa pang masama, o dapat silang magbalik loob sa katotohanan, at hindi na tanggihan na kung saan ang isa ay nagsasaalang-alang, ang isang kaluluwa ay nagbabago sa pagitan ng salungat. Mga kalooban. Huwag na silang magsabi pa, kapag nakita nila ang dalawang magkasalungat na kalooban. Isang tao, na ang labanan, ay sa pagitan ng dalawang magkasalungat na kaluluwa ng dalawang magkasalungat. Mga sangkap, mula sa dalawang magkasalungat na prinsipyo, ang isa ay mabuti, at ang isa ay masama. Sapagkat ikaw, o tunay na Diyos, ay pinabulaanan, sinusuri, at hinahatulan sila, tulad ng kailan. Parehong masama ang kalooban, ang isa ay nag-iisip kung dapat niyang patayin ang isang tao sa pamamagitan ng lason o sa pamamagitan ng tabak, kung dapat niyang sakupin ito o yaong ari-arian ng iba, kapag hindi niya pareho, kung dapat niyang bilhin ang kasiyahan sa pamamagitan ng luho o panatilihin ang kanyang pera sa pamamagitan ng kasakiman, kung pumunta siya sa circus. O ang teatro, kung parehong bukas sa isang araw, o pangatlo, ang pagnakawan ng iba. Bahay, kung mayroon siyang pagkakataon, o pang-apat, upang mangalunya, kung sa parehong oras ay mayroon din siyang paraan, lahat ng ito ay nagpupulong ng sama-sama. Sa parehong sandali ng panahon, at lahat ay pantay na ninanais, na hindi maaaring sa isang pagkakataon ay kumilos, sapagkat pinuputol nila ang isip sa gitna ng apat, o kahit na, sa gitna ng malawak na sari-saring bagay na ninanais, higit pa, magkasalungat na kalooban, ni hindi pa magpahayag na mayroong napakaraming diverse substance. Gayon din sa mga kalooban na mabuti. Sapagkat tinatanong ko sila, mabuti bang maging masaya sa pagbabasa ng apostol? O mabuting magsaya sa isang matino na awit? O magandang magdiskurso sa ebanghelyo? Sasagot sila sa bawat isa, ito ay mabuti. Paano kung ang lahat ay nagbibigay ng pantay, kasiyahan, at sabay-sabay? Huwag diverse wills makaabala sa isip habang siya sinadya kung alin ang mas pipiliin niya. Gayunman lahat sila ay mabuti, at sila ay sa pagkakaiba-iba hanggang sa mapili ang isa, kung saan ang isang buong kalooban ay maaaring dalhin. Na noon ay nahahati sa marami. Gayon din, kapag, sa itaas, kawalang hanggan nakalulugod sa atin, at ang kasiyahan ng temporal na kabutihan ay nagpapababa sa atin, ito nga. Ang parehong kaluluwa na hindi gusto ito o iyon na may buong kalooban, at
Sa makatuwid ay nahahati sa matitinding kaguluhan, samantalang sa katotohanan ito. Itinatakda muna ito, ngunit dahil sa ugali ay hindi iyon isinasantabi. Kaya ako ay may sakit sa kaluluwa at pinahirapan, inaakusahan ang aking sarili ng higit pa. Malubha kaysa sa aking nakagawian, lumiligid at pinaikot ako sa aking tanikala, hanggang sa nangyari iyon. Ganap na nasira, kung saan ako ngayon ay ngunit makatarungan, ngunit pa rin gaganapin. At ikaw, O Panginoon, pinilit mo ako sa aking mga panloob na bahagi ng matinding awa. Dodoblehin ang mga latigo ng takot at kahihiyan, baka ako ay muling bumigay. At hindi pumutok ang parehong bahagyang natitirang tali, dapat itong makabawi. Lakas, at itali ako ng mas mabilis. Sapagkat sinabi ko sa aking sarili, gawin ito ngayon. Gawin na ito ngayon. At habang nagsasalita ako, lahat ako ay nagpatupad nito, ginawa ko ang lahat, at hindi ba, gayon may hindi bumabalik sa aking dating kalagayan, kundi iningatan ang aking paninindigan ng husto. At bumuntong hininga. At nagsanay ulit ako, at gusto ko ng mas kaunti. Ito, at medyo mas kaunti, at lahat maliban sa hinawakan, at hinawakan ito, at gayon paman. Hindi lumapit dito, o hinipo o hinawakan man, nag-aalangan na mamatay sa kamatayan. At ang mabuhay sa buhay, at ang mas masama kung saan ako ay inuri, ay nanaig ng higit. Sa akin, kaysa sa mas mahusay kung saan ako ay hindi nagamit, at ang pinakasandali. Kung saan ako ay magiging iba kaysa sa akin, mas malapit ito sa akin. Ang mas malaking kakilakilabot ang tumama sa akin, gayon may hindi ako sinaktan nito, Tinalikuran ako, ngunit pinigilan ako sa pananabik. Ang mismong mga laruan ng mga laruan, at mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang aking mga sinaunang mistresses pa rin. Hinawakan ako, hinugot nila ang aking matabang damit, at mahinang bumulong, Pinalayas mo kami? At mula sa sandaling iyon ay hindi na kami makakasama mo. Magpakailanman. At mula sa sandaling iyon ay hindi magiging matuwid para sa iyo ito o iyon. Magpakailanman. At ano ang iminungkahi nila sa sinabi kong, ito o ano ang kanilang iminungkahi, o aking Diyos? Hayaang ilayo ito ng iyong awa. Ang kaluluwa ng iyong lingkod. Anong mga karumihan ang kanilang iminungkahi? Anong kahihiyan? At ngayon wala pa sa kalahati ang narinig ko sa kanila, at hindi hayagang nagpapakita. Ang kanilang mga sarili at sumasalungat sa akin, ngunit nagbubulungan na parang nasa likod ko. Pabalik, at lihim na binubunot ako, habang ako ay aalis, ngunit upang lingunin sila. Ngunit pinatigil nila ako, kaya't nag-atubiling akong sumabog at umiling. Ang aking sarili ay lumaya mula sa kanila, at bumubulusok kung saan ako tinawag, isang marahas. Ugali na nagsasabi sa akin, thinking you can live without them. Ngunit ngayon ay nagsalita ito ng mahina. Sapagkat sa gilid kung saan ko itinapat ang aking mukha. At kung saan ako nanginginig na pupunta, doon ay nagpakita sa akin ang malinis na dangal. Of continency, payapa, hindi pa relaxedly, bakla, honestly alluring nito. Halika at huwag mag-alinlangan, at lumalawak upang tanggapin at yakapin ako, siya. Mga banal na kamay na puno ng maraming mabubuting halimbawa, napakarami. Mga kabataang lalaki at dalaga rito, isang pulutong ng kabataan at bawat edad, libingan. Mga balo at matatandang birhen, at continents sa kanyang sarili sa lahat, hindi baog, ngunit mabungang ina ng mga anak ng kagalakan, sa pamamagitan mo na kanyang asawa, o Panginoon. At ngumiti siya sa akin na may mapangakit na panunuya, gaya ng sasabihin niya, Kanst. Hindi mo ba kung ano ang mga kabataang ito, kung ano ang magagawa ng mga dalagang ito? O kaya naman nila? Sa kanilang sarili, at hindi sa Panginoon nilang Diyos. Ang Panginoon nilang Diyos. Ibinigay ako sa kanila. Bakit ka tumatayo sa iyong sarili, at sa gayon ay hindi ka tumatayo? Ihulog mo ang iyong sarili sa Kanya, huwag kang matakot na hindi niya iurong ang kanyang sarili na ikaw. Dapat mahulog, ihagis mo ang iyong sarili ng walang takot sa Kanya, siya ay tatanggap, at gagawin. Pagalingin ka. At namula ako ng husto, dahil narinig ko pa ang ungol.
ng mga laruang iyon at naghang sa pananabik. At tila muling sinabi niya, tumigil ka. Ang iyong mga tainga laban sa iyong mga maruruming bahagi sa lupa upang sila maaaring mahiya. Sila ay nagsasabi sa iyo ng mga kaluguran, ngunit hindi gaya ng batas ng mga Panginoon mong Diyos. Ang kontrobersyang ito sa aking puso ay ang sarili laban sa sarili lamang. Ngunit si Alypius na nakaupo malapit sa aking tabi, sa katahimikan ay naghihintay sa isyu ko. Hindi sinasadyang emosyon. Ngunit nang may malalim na pagsasaalang-alang mula sa lihim na ilalim ng aking kaluluwa. Pinagsama-sama at itinambak ang lahat ng aking paghihirap sa paningin ng aking puso. Nagkaroon ng isang malakas na bagyo na nagdadala ng isang malakas na ulan ng luha. Alin na maaari kong ibuhos ng buo, sa natural na mga ekspresyon nito, bumangon ako. Alypius, ang pag-iisa ay iminungkahi sa akin bilang fitter para sa negosyo ng umiiyak, kaya nagretiro ako hanggang ngayon na kahit ang presensya niya ay hindi maaaring maging pabigat sa akin. Ganito noon sa akin, at naunawaan niya ang isang bagay tungkol doon para sa isang bagay na inaakala kong sinabi ko, kung saan ang tono ng aking boses ay tila nabulunan sa pag-iyak at gayon din ay bumangon. Siya pagkatapos ay nanatili. Kung saan kami nakaupo, labis na namangha. Ibinaba ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano, sa ilalim ng isang tiyak na puno ng igos, na nagbibigay ng buong vent sa aking mga luha, at ang mga baha ng aking mga mata ay bumulwak ng isang katanggap-tanggap na hain sa iyo. At hindi nga sa mga salitang ito, gayon may sa layuning ito, ay marami akong sinabi sa iyo. At ikaw, o Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan, Panginoon, ikaw ay magagalit? Kailanman. Huwag mong alalahanin ang ating mga dating kasamaan, sapagkat nadama ko na ako'y hinawakan sila. Ipinadala ko ang malungkot na mga salitang ito, gaano katagal, bukas. At bukas. Bakit hindi ngayon? Bakit hindi natatapos ang oras na ito sa aking karumihan? Gayon din ako nagsasalita at umiiyak sa pinakamapait na pagsisisi ng aking puso. Kailan, narito? Narinig ko mula sa isang kalapit na bahay ang isang boses, bilang lalaki o babae, ay hindi alam, umaawit, at madalas na inuulit, kumuha at magbasa, kunin at basahin. Agad, nagbago ang aking mukha, nagsimula akong mag-isip ng mas mabuti. Kung ang mga bata ay nakaugalian sa anumang uri ng paglalaro na kumanta ng mga ganitong salita, maaalala ko bang narinig ko ang katulad nito? Kaya sinusuri ang torrent ng ang aking mga luha, ako'y bumangon, binibigyang kahulugan ito na walang iba kundi isang utos mula sa Diyos na buksan ang aklat at basahin ang unang kabanata na dapat kong mahanap. Para ako ay nagkaroon. Narinig ni Anthony na pumasok sa panahon ng pagbabasa ng Ebanghelyo, siya tumanggap ng payo na parang sinabi sa kanya ang binabasa. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka kayamanan sa langit, at pumarito ka, at sumunod ka sa akin, at sa pamamagitan ng gayong orakulo ay naging siya. Agad na nagbalik loob sa iyo. Sabik na sabik akong bumalik sa lugar kung saan nakaupo si Alypius, sapagkat doon ko inilapag ang tomo ng apostol. Pagbangon ko roon, kinuha ko, binuksan, at tahimik na binasa ang seksyong iyon. Naunang bumagsak ang aking mga mata, hindi sa kaguluhan at kalasingan, hindi sa silid at kahalayan, hindi sa alitan at inggitan, ngunit ilagay mo sa Panginoong Hesukristo, at huwag kang maglaan para sa laman sa pagkahumaling. Wala na akong babasahin, ni kailangan ko, para agad sa dulo ng pangungusap na ito, sa pamamagitan ng isang liwanag na tila ng katahimikan na ipinasok sa aking puso, lahat ng kadiliman ng pagdududa ay naglaho. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking daliri sa pagitan, o iba pang marka, sinarado ko ang volume. At sa isang mahinahong mukha, ay ipinaalam ito kay Alypius. At kung ano ang ginawa sa kanya, na hindi ko alam, sa gayon ay ipinakita niya sa akin.
Nagtanong siya upang makita. Ang nabasa ko, ipinakita ko sa kanya, at mas malayo pa ang tingin niya sa akin. Basahin, at hindi ko alam kung ano ang sumunod. Sumunod ito, siya na mahina sa ang pananampalataya, tanggapin, na inilapat niya sa kanyang sarili, at isiniwalat sa akin. At sa pamamagitan ng payong ito ay napalakas siya, at sa pamamagitan ng magandang resolusyon at layunin, at pinaka-naaayon sa kanyang pagkatao, kung saan palagi niyang ginagawa. Napakalayo na iiba mula sa akin, para sa mas mahusay, nang walang anumang magulong pagkaantala siya. Sumama sa akin. Mula doon ay pumasok kami sa aking ina, sinasabi namin sa kanya, siya ay nagagalak, kami. Yugnay sa pagkakasunod-sunod kung paano ito naganap, siya ay tumatalon sa kagalakan, at nagtatagumpay, at pinagpapalaka, na kayang gumawa ng higit sa aming hinihiling o iniisip para sa. Napagtanto niya na binigyan mo siya ng higit pa para sa akin, kaysa sa nakasanayan niya. Upang magmakaawa sa pamamagitan ng kanyang kahabag-habag at pinakamalungkot na mga daing. Sapagkat ikaw ay nagbalik loob. Ako sa iyong sarili, na ano't hindi ako naghanap ng asawa, o ng anumang pag-asa nito. Mundo, na nakatayo sa tuntunin ng pananampalataya, kung saan iyong ipinakita sa akin. Siya sa isang pangitain, napakaraming taon na ang nakalipas. At binago mo siya. Pagluluksa sa kagalakan, higit na sagana kaysa sa ninanais niya, at sa higit na mahalaga at dalisay na paraan kaysa sa una niyang hinihiling, sa pamamagitan ng pagkakaroon. Mga apo ng aking katawan.